This is a continuation, last part 3, and this is the part 4 now, continuing the restoration of the church. So last nabanggit ko po mga kapatid yung Book of Revelation. Bakit ibinigay ang Book of Revelation after na mawala po yung mga apostoles at mawala yung apostol ng mga hintil, si Pablo. Na-mention ko last time na si Pablo ay sumulat ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 na mismong sinasabi ni Apostol Pablo na makakasama siya sa araw ng rapture. Pero alam natin, 68 AD namatay si Pablo dahil pinersecute ng Roma at siya'y pinutulan ng ulo sa lugar ng Roma. So 68 AD and then 96 AD nang binigay ang Book of Revelation kay John. So 30 years naging silent po yung sinabi ni Pablo na makakasama siya at mangyayari yung rapture sa panahon niya. So binabanggit ko last time na nagkaroon ng kaisipan nga ang mga Kristiyano nung panahon na yon. Ano ang nangyari sa sinabi ni Apostol Pablo na sinabi niya mismo na makakasama siyang buhay? Ibig sabihin, sa panahon ni Pablo, magaganap ang rapture. Pero, hindi nangyari. 68 AD namatay siya. Pinatay siya. So, pinalangkas ko nun ang Book of Revelation. So, gaano ba kahalaga nang ibinigay itong Book of Revelation kay Apostle John? Kasi itong Book of Revelation ay napaka-importanteng aklat sa Biblia. Kung sabi ko nga last time, nasa pinakadulo nga siya. The last book of the Old and New Testament siya. Nabanggit ko last time na ito'y capstone book. Napaka-importante mga kapatid na pag-aralan at basahin po talaga ang Book of Revelation. So, importante kasi marami po sa panahon ngayon na mga simbahan na hindi po nila talaga tinatouch ang Book of Revelation. Kasi marami na nanakot sa kanila na ito daw ay nakakatakot basahin, mga ganon. At hindi naman daw ito para sa hintil, para lang daw ito sa mga Hudyo. No. Hindi po. Kasi Revelation, sa chapter 1, verse 3, sinabi po sa chapter 1, verse 3. Anong sabi po? Sa 3, Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Wala pong sinasabi dito na ito'y para sa Hudyo lang. Ang sabi po dito, sabi, mapalad ang nagbabasa o bumabasa ng mga salita ng hula. No? The Book of Revelation is the book of prophecy. Kaya importante talagang pag-aralan natin ito sapagkat dito natin malalaman na kung ano ang nangyari sa iglesia o sa church mula nung unang panahon hanggang sa panahon po natin. Kaya nga last time nabanggit ko yung chapter 1 verse 19, di ba? Yung binabanggit sa chapter 1 verse 19. Ulitin ko lang, sabi dito, write the things which thou hast seen, sabi kay John, which are the things which shall be hereafter. No, isulat mo, sabi niya, ang magaganap sa nakaraan, pinasulat kay John na nagaganap sa kasalukuyan at sa panahong darating. So, ito po ay isinulat ni Juan at nabuo as the Book of Revelation. Sabi sa verse 20, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand. Ibig sabihin, si Kristo, yung larawan ni Kristo nakatayo, at sa kanang kamay ni Kristo sa isang nakatayo siya. May hawak siya sa kanyang kanang kamay. May hawak siyang 7 bituin at merong 7 kandelero na nandoon sa kanyang kamay. So, ito po ay hiwaga na mga kapatid. Nangangailangan na ito ng malalim na pag-uunawa. At ito'y hindi natin dapat baliwalain. Importante na malaman natin ito mga kapatid bilang Kristiyano sa huling panahon na ito na umaasam ng rapture. Kasi kung hindi po natin ito pag-aaralan, babasahin ang prophetic book,
eh, baka sa atin mangyari yung ma-miss natin ang rapture. Kasi hindi natin alam ang kwento. Hindi natin alam kung bakit binigay ang Book of Revelation. Diba? So, napakahalaga na pag-aralan po talaga natin ito. Kaya meron tayong ganitong pag-aaral. So, patuloy po tayo sa sinasabi dito na sinabi kay John sa chapter 1 ng Book of Revelation na meron pong sa kanang kamay ni Kristo may 7 bituin. Sino yung 7 bituin? Explicitly, sabi nga, self-explanatory na sinabi mismo ng verse that as the 7 stars are the 7 angels and the 7 golden candlesticks are the 7 churches. So, napakahalagang aralin natin to. And remember, ang binabasa natin is chapter 1 ng Book of Revelation. Kasi hindi natin maisa-isa ay announce na exposition ang chapter kasi maisi ang oras natin. So, binibilisan lang natin, may mga tinatalon lang tayo mga verse. Pero, sabi ko kanina, dapat basahin po natin ang Book of Revelation from chapter 1, chapter 2 at the last chapter of the Book of Revelation para maintindihan nyo po yung sinasabi natin. Okay. So, this is an introductory of the seven stars and the 7 golden candlesticks. So, ito po ay mystery. Okay. So, pag sinabing 7 stars, sino po yan? Ito po ba'y mga tao? Ito po ba'y nilalang? Sino po yan? So, sa chapter 1, itong 7 stars ay itinatawag na 7 spirits in chapter 1, verse 4. Basahin po natin. Sila po yun, mga kapatid, sa chapter 4. Nasa sa Revelation chapter 1 tayo, verse 4. John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come. Etong sinugot ang kasunod. And from the 7 spirits which are before his throne. Sino po itong 7 spirits at ano po sila? Is it entity? Yes. Sila po ang mga 7 espiritu na binabanggit. Hindi po 7 espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos nag-iisa lang siya na espiritu. Hindi po marami ang Diyos na espiritu. Sabi ng Bible, God is a spirit. John chapter 4:24. Pero yung binabanggit dito na 7 spirits, ito po ay mga anghel na tumataglay ng tinatawag na attributes of God. They are 7 virtuous attributes of God. At sinabi rito, sila ay ipapadala sa lupa. Now, itong 7 spirits, sana tuloy lang kayo mga kapatid, take note nyo lang itong 7 spirits, these are the spirits angelic being. Sila po yung 7 anghel na nakatayo sa luklukan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit. Nakatayo sila in the front of the throne, which is Christ seated on the throne. Sila po yung 7. Sila po yung 7 nakatayo na espiritu ang tawag diyan. Na sila'y handang ipadala sa lupa. Saan? Dito sa pinag-uusapan natin, Revelation chapter 1. Sa Revelation chapter 1, na nasa kanang kamay ni Kristo, the 7 stars. The 7 stars are those 7 spirits. They are angelic being. Was ready to send forth the earth in the 7 churches dispensation. So 7, sabing ganun sa verse 20, 7 stars are the 7 angels. Okay? So yan po yung nasa verse 4 ng chapter 1. Those are 7 spirits. Now, the 7 candlesticks, self-explanatory po ang Bible, na sila po yung 7 churches. In other words,
one spirit na nakatayo sa harapan ng luklukan sent forth the earth nung unang siglo ng unang kapanahonan ng church dispensation. So ano yung church dispensation? Unad. So kung ipagpapatuloy natin the Revelation chapter 1 verse 19 and 20, then punta tayo sa chapter 2 and 3, because the Revelation chapter 2 and 3 speaks of the 7 churches. Okay? So before we read in chapter 2 and 3, we read in chapter 1 here, the 7 spirits sent forth in the earth. One spirit, one angel are sending into the earth, the church, in the seven churches, 7 dispensational church. Okay, so before we read in chapter 2 and 3 about the 7 church ages, ibabacktrack ko ulit ng chapter 1, no? Kasi ang Book of Revelation, hindi naman ito tinatawag na tawag dito yung naka-sequence ng tuloy-tuloy, no? Hindi po. May minsan nagbabacktrack ka, minsan ang Book of Revelation nagpa-fast forward, ganun po. So babasahin ko chapter 1 verse 10 and verse 11. Sabi rito sa chapter 1 verse 10, I was in the spirit of the Lord's day, and I heard behind me a great voice of a trumpet. So yun yung time na si John ay nasa espiritu ng Panginoon. In other words, na maaring ito'y araw ng linggo, ng araw ng pananambahan. This is the ginagawang pagsamba ng mga Kristiyano. Okay. Doon nangyari na nakarinig si John. Inakyat siya sa taas sa espiritu ng Panginoon, and then nakarinig siya ng tinig na katulad ng trompeta. At ano ang sabi sa verse 11? Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest and what thou seest write in a book, and send it unto the 7 churches, and which are in Asia, unto Ephesus 1, unto Smyrna 2, unto Pergamo 3, unto Thyatira 4, Sardis 5, 6 Philadelphia, and Laodicea 7. So this is the local church in Asia Minor. Now, bakit pinakita kay John at bakit pinasulat kay John itong 7 iglesyang ito na nasa Asia Minor? Ang Asia Minor, yan ang, if I'm not mistaken, that is the place of Turkey. So nandoon yung 7 iglesyang ito. Marami namang iglesyang naroon eh. Bakit special itong 7 binanggit? Kasi itong 7 iglesyang nabanggit from Ephesus up to Laodicea, ito ang tinatakbong magaganap na sitwasyon and condition of the church. Kaya may apostasy. Okay, so pinapakita sa Book of Revelation na kinuwento yung iglesia ay daraan sa 7 ganitong sitwasyon. Kasi in every church dispensation, meron po silang karakter, may katangian po. Mula sa umpisa hanggang sa 7. Okay? Kaya binanggit po na sulatan ni Juan. Pinasulat kay Juan ang 7 iglesyang iyan na susulatan. So, okay. So, ngayon, saan naman natin makikita na ito sila ay sinulatan? So, let us read now in chapter 2. Pupunta na tayo sa chapter 2. Ito na yung sitwasyon ng talagang kung ano yung iglesia. Ito yung 7 iglesia. Kaya, napaka-importanteng malaman natin talaga yung sequence ng Book of Revelation from the chapter 1, sinulatan, chapter 2, nakarating na ang sulat. Chapter 2 and 3, the chapter 2 and 3 is the love letter of the Lord Jesus Christ to the bride. Okay? So, now let's go to chapter 2 of the Book of Revelation and let us read verse 1. Okay. So, let us read in chapter 2 of the Book of Revelation, verse 1. Okay, ito na yung church
na sinulatan ni John. Okay. Unto the angel of the church of the Ephesus, write these things, saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, and who walk in the midst of the 7 golden candlesticks. Okay, dito muna tayo sa verse 1. Sabi rito, unto the angel, singular, unto the angel of the church of the Ephesus, write these things, saith that he holdeth the 7 stars in right hand, and who walk in the midst of the 7 golden candlesticks. So alam naman natin yung 7 golden candlesticks, self-explanatory in the book of Revelation, that is a churches. Okay, so sa chapter 2 verse 1, question, sino yung angel na binabanggit dito? Okay? Na sinulatan, na pinadala ng sulat. Okay? Merong angel yan. Alam nyo kung sino yung angel na yan? Walang iba kundi si Apostol Pablo. Bakit si Apostol Pablo? Marami naman nauna sa kanyang apostol, tulad ni Apostol Pedro. Apostle Peter was an apostle to the Jew. Although apostol din siya sa lahat. Pero hindi siya ang ginamit na maging mensahidor o maging star messenger ng panahon ng Efeso. And by the way, ito palang unang iglesia ng kapanahonan ito na may anghel, walang iba kundi ang iglesia ng Ephesus. This is a church dispensation of the Ephesus. Ephesus church to. Kaya yung unang siglo ng kapanahonan na yan, yan po ang kapanahonan ng Ephesus. So si Pablo ang ginamit, mga kapatid, ng Diyos na maging mensahidor sa mga hintil. Although nangaral din si Pablo sa mga Jew. Pero siya ay ginamit ng Diyos mightily to reveal those mysteries for the Gentiles, which is the body of Jesus Christ. Okay. So, ganito po yung distinction na binabanggit ko para maintindihan po natin. Sa Galatians chapter 1 o chapter 2, sabi rito sa Galatians chapter 2, kaya nga dito sa Galatians chapter 2 verse 7, dito pinapaliwanag lang natin bagamat tinatouch natin yung 7 church ages, 7 church dispensation, and sa first church age in Church of Ephesus, sinabi ko kanina si Paul ang messenger dyan. Okay, si Paul kasi ang tinawag ng Diyos para sa mga hintil. Paul was an apostle to the Gentiles. Although apostle din naman yung mga katulad ni Peter, the rest of apostles, pero ang tinawag talaga ng Diyos, mga kapatid, sa mga hintil ay walang iba kundi si Pablo. Here in Galatians chapter 2 verse 7, sabi po ganito, but contrariwise, when they saw that the gospel of uncircumcision was committed unto me. Sino ba yon? Si Pablo yan. Si Pablo ang tinawag na apostol ng mga uncircumcised, no? Uncircumcision. That is Gentiles. Okay, now sunod. Was committed unto me. Now, as the gospel of the circumcision was committed unto Peter. So, ibig sabihin, si Peter ay tinawag na maging apostol ng mga Hudyo. Okay? So, now, sa susunod na talakay natin, nasa introductory tayo mga kapatid ng the 7 star, which is the 7 star or 7 messenger, and the 7 candlesticks, and the 7 candlesticks are the 7 churches. So ngayon nasa introductory tayo ng 7 dispensational church. So okay, so ang
nasimulan ko pa lang ngayon na balangkasin mga kapatid ay ang Church of the Ephesus. Susunod po yung Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis na binabasa po natin sa Book of Revelation. Those are 7 churches. Those are 7 dispensational church. So susunod mga kapatid, itutuloy po natin. God bless po.